Kung yung isang araw po, si Solicitor General Menardo Guevara lang po ang nagsasabi na oo, no? Papapasukin. Oo, sige, hindi namin pipigilang makapasok ang ICC. Yun ho yung binanggit ni Menardo Guevara. Kasunod nun, mga kababayan, alin? Yung pagsabi niya, pagbawi naman. Kumbaga pampalubag loob para doon sa mga DDS o yung mga OTAP supporters na huwag kayong mag-alala, hindi makikipagtulungan o hindi tutulong ang gobyerno ng Pilipinas, no, sa ICC, pero papapasukin. Ha? So ngayon po, si DOJ Secretary na po, Remulla ang nagsabi, mga kababayan. Ito po yung balita, no? Senador Antonio Trillanes IV. Oh, wait, ito na nga, ito na. O yan, nako po, mga kababayan. Sama-sama po natin pakinggan kung ano po ang pahayag, no? Kung ano po ang pahayag ni Secretary Remulla, mga bossing. Oh. I can confirm what Sojan Guevara said, that there was a request. We know. Ayan. Kinukumpirma niya, mga kababayan, yung sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara na merong request sa Pilipinas. Ano? Merong request sa Pilipinas. Pero, Secretary, ano masasabi mo? Papapasukin ba o hindi? About it, but of course, because it was marked confidential, we kept it confidential within the department. Hindi namin nilalabas yan dahil yun ang request ng ICC. Hiniling ng International Criminal Court o ICC sa pamahalaan ng Pilipinas na makapanayam ang 5 mga suspect na iniimbestigahan sa war on drugs ng Duterte administration. Ayan. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, idinaan ng ICC ang request sa Department of Foreign Affairs o DFA nitong dumaan pala ng DFA din, mga kababayan. Ano po? Dumaan din ng Department of Foreign Affairs ang request ng International Criminal Court para kakausapin lang naman sila Bato Kakausapin si Bato de la Rosa, si Albayalde, si Mata at yung dalawa pang kasamahan nila, mga bossing. Lagi po natin sinasabi, no, simula po ng napangalanan itong 5 na ito, pabor pa sa kanila yung gagawin, mga kababayan. Bakit ho? Kasi bago sila tuluyan na-serba ng warrant of arrest, kukunin muna yung kanilang pahayag. Aalamin muna yung kanilang side. O di ho ba? Yan parte ho, mga kababayan, ng ng pantay, no? Ng pantay na karapatan po, mga bossing. Ayaw nyo pa yon? Pag kayo, 5 kayo, na ipaliwanag ninyo ang inyong sarili na lusot talaga kayo, wala kayong ginawang kasalanan, talagang kailangan lang na mapalaban kayo kasi nanlalaban talaga sila kaysa kayo yung maunahan. Lulusot kayo. Pero, yun nga lang, kapag hindi nyo na ipagtanggol ng maayos ang inyong sarili, warrant of arrest ang kasunod niyan. Di ho ba? Pero ito. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, Bato de la Rosa, si Bato, hindi niyan ipagkakanulo o hindi niyan bibitawan ang suporta kay dating Pangulong Duterte. Mananatili ho yan na matatag ang suporta kay Pangulong Duterte, mga kababayan. So yung iniisip natin, baka magturo na tong 5 na to, mapababa lang ang sentensya. Hindi si Bato de la Rosa yon, mga bossing. Baka po yung 1 sa 4, mga kababayan. 1 sa 4, posible. No? Magturo yan. Makikipag-cooperate na kami sa inyo para mapababa ang sentensya namin. Kung meron kayong programa para sa mga magwi-witness para bumaba ang sentensya, sige. Makikipag-cooperate na kami sa inyo. Pwede hong ganun, mga kababayan. Pihado po, kapag nagkaganon ang usapan, mga bossing,
pagka nagkaganon ho ang usapan, mga kababayan, may mananagot talaga. At may madidiin po, mga bossing. Mukhang, syempre, saan ba nanggaling yung mga utos? Kung sakali ho, mga kababayan. Di ho ba? Saan nanggaling yung mga utos ho, mga bossing? Madami nagsasabi, syempre, ang puno, ang dating Pangulong Duterte. Kaya nga ako, di ba, sabi ni Boss Mike Cervera, yuhu, see you sa Sunday. Boss Mike. See you sa Sunday at mukhang manlilibre ng lechon si Boss Mike sa Sunday. Shout out sa inyo. Suportahan niyo po yung channel ni Boss Mike Cervera Vlog. Ayan, sabi niya, yuhu. Yan po yung tamang spelling ng kanyang channel. Tapos, i-like nyo na din yung kanyang mga video. Ang mahirap dito kasi, mga kababayan, nung panahon nang nakaupo ang dating Pangulo, na si Pangulong Duterte, mga bossing, lagi niyang sinasabi, ako bahala sa inyo, mga kapulisan. Tapos, mukhang iba na ho ang ano ngayon. Mukhang iba na ho, mga kababayan. Pakis daw, sabi ni Boss. Yes, libre kita. Pero pakis ha, sabi ni Boss Mike. Chuchu. Di ba? Noong dati, sinasabi ng dating Pangulong Duterte, sagot ko mga kapulisan, ako bahala sa inyo. Pero ngayon, parang medyo iba na ho, no? Ang istorya. Baka magkanya-kanya. At pag nahalata ho, mga kababayan, ng mga kapulisan na umasa sa dating Pangulo na siya ang sasagot sa kanila sa oras ng kagipitan na kagaya nito, magtatampo yung mga yan. Ano ho? Baka biglang magkalaglagan. Sabi mo, ikaw bahala sa amin. Tapos ngayon, eto na, kami na iniimbestigahan. Wala na kaming makitang suporta. Sige na nga. Makipagtulungan na kami dito. Di ba? Ganyan ho ang posibleng mangyari. Pero inuulit ko nga ho, mga kababayan, kung iniisip nyo na si Bato de la Rosa yun, hindi. Malabo yun si Bato de la Rosa. Talagang iba ang kapit niyan kay dating Pangulong Duterte. Di ho ba? Daming nakulong na pulis, Boss Mark, dahil siya daw ang bahala. Yun nga po, Sir Kumbati. Ang tanong ho ngayon, ano na? No? Kasi ho, ang kapangyarihan, ang pagiging presidente, may katapusan ho, mga kababayan. At tuloy natin itong sinasabi ni Secretary Remulla, mga kababayan. Ang buwan. Pero hindi pinangalanan ni Remulla kung sino-sino ang nasabing mga individual. Ayaw din kumpirmahin ng kalihim kung ito ba ang dokumento na nakalagay sa social media ni dating Senador Antonio Trillanes IV dahil hiniling ng ICC na huwag itong ilabas. Paglilinaw ni Remulla, walang obligasyon ng pamahalaan na makipagtulungan sa ICC dahil hindi nakasapi dito ang Pilipinas. Kaya wala silang... Ayan mga DDS, mga OTAP supporters, napakinggan nyo Para naman sa inyo yun, di ba? Pampalubag loob. Hindi kami makikipagtulungan sa kanila. Bahala sila. Pero, welcome ICC. Pasok ICC. Di ba? Mga kababayan. Magawa pabor o para aprobahan ang kahilingan. Preferably face-to-face interviews ang hinihingi ng ICC with these people. But we are not there in the business of informing these people that the ICC will talk to them because we are not members of the ICC. We just note such requests as a government. Pagdating naman sa issue ng arrest warrant na maaaring i-issue ng ICC sa mga suspect ng war on drug case, nilinaw din ni Secretary Remulla na ibang usapin na kapag idinaan ng ICC sa Interpol na siyang papasok dito sa bansa. Ayan. Pag Interpol na, mga kababayan, International Poliso, iba na yan, mga bossing. Kumbaga, tayo walang jurisdiction walang jurisdiction from ICC, mga kababayan. Iba naman, hindi naman ICC yung Interpol na magse-serve ng warrant Hindi ho ba? Baka papasukin din ho yan, mga kababayan. Haharangin ang Interpol, lalo na tayo ay bahagi nito. Ngunit tatalakayin pa rin ng gobyerno. Si Mark Ramos kasi, pahinto-hinto Ulitin natin Pasok dito sa bansa.
Anya hindi haharangin ang Interpol lalo na tayo ay bahagi nito. Ngunit tatalakayin pa rin ng gobyerno ang susunod na hakbang kung sakaling nandito na nga sa Pilipinas ang Interpol at aktwal na isisilbi ang warrant of arrest. Pag hinarang mo yan, magkakaroon tayo ng repercussions sa country. Pag-aralan pa rin namin kung anong pwedeng gawin. We will study the possibilities of or the implications of dealing with the Interpol on this matter. But we are not in the business of blocking the Interpol's job. Nako! Wala talaga. Mga kababayan. Mukhang lahat pwedeng pumasok. Basta hindi makikipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas. ICC, hindi ang ganda nung ginagamit nilang salita, mga kababayan. Ang ganda nung ginagamit nilang word, ano? Para nga naman, pag narinig ng mga DDS, ng mga OTAP supporters, magaan para sa kanilang loob. Kasi kapag sinabi nun, papapasukin na namin ng ICC, iba dating nun, mabigat-bigat yun. Masakit sa kalooban nila yun, mga bossing. No? Pero kapag ang sinabi, hindi namin naharangin. Medyo iba medyo magaan ho ang datingan mga kababayan. Pero kung sumatotal lang ho, mga bossing, parang iisa lang ang ibig sabihin. Hindi namin naharangin. So ibig sabihin, welcome sila. No? Welcome ang ICC at welcome din ang Interpol. Baka yung sinasabi ni dating Senador Trillanes, mga kababayan, no? June, July, August. Mukhang eto na ho, yung buwan. Kasi tingnan nyo, yung June, July, yung June at July, medyo kalmahan lang po Ang dami pa pong mga alaskador na ang dami pa pong alaskador na mga DDS. Diba? Sabi nila, nasa na yung mga yan? Paulit-ulit kayo, nasa na yan? Bakit wala pa din? Ganyan, ganito. Samantalang yung mga politiko nila, ayan na. Nangangatog na yung mga itlog. Sila paulit-ulit. Nasa na yung mga ICC ninyo? Paulit-ulit kayo, ganito, ganyan.